Alam mo ba na sa halagang 50 yen is makakapag-start ka ng makapag-rent ng ganitong electric scooter dito sa Japan? As long as 16 years old and up is pwede ka na magmaneho nito dito sa Japan. Hindi ka marunong mag-Japanese or Nihongo? Walang problema yan dahil wala na tayong kakausaping tao para mahiram etong electric scooter na to. Dahil gamit lang tong app na to is makakapag-rent na tayo ng bike or electric scooter. So madalas ko nakikita to sa mga attraction dito sa may Tokyo dahil dito lang naman ako nagpapaikot-ikot. Talagang malaking tulong siya na napapagod na maglakad, gusto mo magpaikot-ikot sa lugar. Pero marami kasing lugar dito sa Japan, ang kailangan mong maglakad lang talaga. Para ma-enjoy yung lugar at hindi ka masyado mapagod, is maganda mag-rent ka na ng katulad neto. So paano nga ba mag-rent neto? Yun ang ipapakita ko sa inyo. I'm your host James and this is Tokyo Talks. Sa video na to is ipapakita ko sa inyo kung paano ka makakapag-rent ng electric scooter or bike dito sa Japan. Dahil medyo napapadalas na yun nakikita akong mga parking ng loop dito sa lugar namin. So talagang nagkalat na siya dito sa Tokyo. At hindi lang naman sa Tokyo to available dahil makikita nyo yan lahat sa app kung saan yung mga lugar na meron neto. Kaya ngayon is pumunta na tayo sa isa sa mga parking nila dito para makapag-try na tayo mag-rent. So dito may nakita na tayong isang location ng parking at ganito yung itsura niya. Makikita natin nakapark yung magkakaparehas na itsura ng mga bike. So meron tayong makikitang signage dito. Ayan, ito yung pangalan ng app nila. Pwede mong i-scan yung QR code para ma-download siya. So available siya sa App Store and Google Play. And meron silang instruction dyan in Japanese. Pero kung ida-download mo yung app and naka-English naman yung phone mo, so English mo siya mababasa dun sa app mo. Kaya mas maganda, i-search mo na lang yung app and makikita mo na yung mga English na translation dun. So ganito yung itsura ng mga bike nila. Yan. So electric bike yan. And ang kukunin natin dito ngayon is etong electric scooter. Kasi gusto ko talaga siya ma-try. So pag nakita na natin yung app niya doon sa mismong App Store or Play Store kung naka-Android ka man or Apple. And ngayon sa akin kasi nakapag-register na ako sa kanya. So madali lang naman mag-register dito. Parang simpleng sign in lang ng parang katulad ng mga online shop, Amazon, Shopee, mga ganyan. So basic information mo lang. And kailangan mo dito ng mga ID. Kasi yung ganitong mga scooter is kailangan 16 years old pataas lang ang makakapag-drive. So yung iba i-explain ko pa pag pinaandar na natin siya. So ngayon mag-rent lang muna tayo and makita natin dito sa location kung saan ako malapit is ayan. Makita natin yung parking dyan and yung mga available na bike and scooter. So ngayon nandito tayo sa may tapat ng map ng Tokyo. Makikita natin dyan na ang daming kulay blue ng mga spot. So ibig sabihin yung mga parking na available na merong mga electric scooter. So merong mga nakakulay kulay black, ibig sabihin walang available doon. So makikita natin na napakaraming spot talaga dito sa buong Tokyo. And ngayon i-start na tayo mag-rent. So ayan, makikita natin pag kinlik natin yung parking kung saan ka malapit or kung saan ka mag-rent. So dito sa bandang baba is makikita nga natin yung mga available bike and scooter. So doon lang tayo sa scooter. Ayan, tap natin. Then makikita natin yung battery level niya. So syempre, doon tayo sa mas mataas ang battery. Meron ka makikita dito na parang QR code and number. So yun yung number ng mismong scooter para malaman mo kung alin doon. So ayan, i-check natin. Ang meron dito is yung 53018. So check natin sa scooter is ayan, meron tayong barcode dyan, then yung number niya. So ngayon, i-rent na natin siya. So pipiliin natin. So ngayon, piliin na natin tong scooter na to. Ayan, hit lang natin yung ride. Then next naman is tatanungin ka nung app kung saan ka magpa-park. So kahit saan naman pwede ka mag-park. Kung halimbawa may pupuntahan ka, then dun sa pupuntahan mo merong malapit na parking space nito, dun mo siya ipipiliin or dun mo siya i-drop. Pero since magte-testing lang naman ako mag-iikot, so same pa rin ako dito sa pagkukuhaan ko. So ayan, return here, same lang, tap natin yan. So ngayon is nakapag-reserve na tayo ng bike. So unang-una is naka-reserve lang siya. Meron tayong makikita dito sa bandang baba, start riding. So tap lang natin yan. Maglalabas na siya ng QR code. So pag yung QR code, gagamitin mo siya dito. Yan, scan mo lang tong QR code niya. Then makikita natin yung fee natin is 50 yen sa pag-unlock pa lang natin sa kanya. Then per minute is 15 yen. So next na natin. Makikita lang natin yung mga basic rules dito sa may app. So basahin mo yan and ako nabasa ko naman na yan. Then start the ride. Makita natin ngayon nag-light scooter natin. So ngayon isakyan na natin siya. Medyo may kabigatan siya, no? Hindi siya yung talagang magaan dahil nga electric siya. And dahil electric nga siya, makita nyo meron dito trigger. Ayan, pupush lang natin yan pababa para umandar siya. So doon na natin ite-testing yung bosina nito sa may Tamagawa River para at least hindi tayo makaistorbo ng mga kapitbahay dito. So ngayon, first try natin. Ang instruction nila dun sa app is papadya ka muna ng isang beses, then press mo yung trigger. Then yung iba pang paggamit dito sa scooter, isasabihin ko pagdating natin doon sa Tamagawa. So malakas rin talaga siya, no? Mabilis. Hindi ko lang alam kung nakikirinig pa ako sa audio natin.
and gusto ko matodo yung bilis niya. So ite-testing natin siya mula dito is pupunta tayo ng Tamagawa River and ite-test natin yung lakas niya. Papakita ko pa yung ibang mga specs nito and i-explain ko pa yung ibang mga bagay. So ngayon, biyahe lang muna tayo. So explain ko lang ulit yung pagdating sa rate nila. So meron tayo ditong sample ng 10-minute ride. So basic charge natin is 50 yen. So yun yung pag i-start mo pa lang, nag-unlock ka sa kanya is 50 yen yun. Then ang magiging cost niya per minute is 15 yen. So 15 yen times 10 minutes is 150 yen, total of 200 yen. So kung gagamitin mo siya ng 30 minutes is 15 yen times 30 minutes is 450 plus yung basic charge natin na 50, total of 500 yen. So dito medyo paakyat siya oh. Pero kayang-kaya pa rin ng scooter. So, medyo malakas siya. So, habang ginagamit ko tong scooter na to is parang nagbalik yung pagkabata ko. Dahil nga, meron akong ganito nung bata ko. Pero di pa jack lang siya. So, hindi siya electric. And dito ko first time nakapag-try ng electric scooter. Alam ko, uso na rin to dyan sa Philippines. Okay, so ngayon tingnan natin ang malapitan. Itong scooter na na-rent natin. So, dito sa may handle natin or manubela, meron tayong lagayan ng phone dyan. Dito is speedometer. Maximum speed ng scooter natin is 20 kilometers per hour. Meron tayong barcode dito, yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. So yan yung in-scan natin para ma-rent natin tong scooter na to. Then dito is yung pinaka-trigger natin or yung silinyador natin kapag aandar tayo. So atakin lang natin yung pababa. And ayan, meron tayo dito nakasulat 6 kilometers per hour. So paano naman gamitin yan? So ginagamit yan kapag nasa pato ka, katulad doon sa may mga sidewalk na mga daanan ng tao. So kailangan, ang rules nila dito sa Japan is naka 6 kilometers lang yung speed mo. So kapag pinrest mo yan, magbiblink yung kulay na itong handle natin. And syempre yung maximum speed natin is 6 kilometers lang. So para syempre safe kapag nandaan sa daanan ka ng mga tao. Dito naman sa kabilang side is meron tayo ditong signal light. So press mo lang yan, ayan, mag-iilaw na dito. Then kung naririnig dito sa microphone ko, tumutunog siya na parang katulad sa sasakyan. Then press mo lang ulit para mag-off. Ngayon meron din tayo ditong busina na halos hindi ginagamit dito sa Japan. So mag-ingat tayo sa paggamit niyan dahil kahit yung mga sasakyan dito is hindi masyado nagbobosina. So mag-ingat lang tayo sa pagmamaneho. Meron din tayong headlight dito and ito yung busina. So pumunta nga tayo dito sa Tamagawa River para kahit medyo mag-ingay tayo ng konti is okay lang. So testing natin yung busina niya. Ayan, malakas siya. Parang sasakyan talaga. Dito naman sa bandang gulong natin, meron siyang reflector, then mayroon siyang shock dito sa may harap. Ayan yung gulong natin. Dito sa bandang likod naman is meron tayong plaka. So meron siyang plaka dito, naka-register yan dito sa City Hall sa Japan. So kung bibili ka ng sarili mong ganito, is kailangan mo muna siyang i-register at magkaroon siya ng plaka. So medyo hassle lang. And meron din tayo ditong brake lights. Then ngayon iniisip mo naman kung halimbawa mag-i-stop ka, may bibiling ka sa tindahan or magpa-park ka sa kanya habang naka-rent ka dito sa electric scooter. So sa app natin, makikita yan sa may screen natin na meron nakasulat dito na post ride. So pag pinrest mo yan, ayan, lock and stop. So pag pinindot mo siya, maglo-loading muna yan. Syempre dapat meron kang internet. Then makikita natin, ayan, tumunog yung electric scooter natin. And ngayon, nakalock na siya, nakapatay na yung power niya. So dito sa mismong scooter natin is wala tayong power on and power off dito. Lahat siya nakokontrol lang gamit yung phone natin. Ngayon kapag i-unlock natin siya, unlock lang ulit natin dito sa may app. Ayan. Then mag-o-open na ulit siya, buhay na ulit yung power ng electric scooter natin. So ngayon test ulit natin siya. So talaga may kabilisan rin tong electric scooter na to, kaya talaga mag-iingat kayo kapag ginamit nyo siya. Pero nakaka-enjoy talaga to. And yun, hindi ka na mapapagod, hindi ka mapapagod. Siguro i-rent ko to ng mga 2 to 3 hours ngayong araw na to para ma-enjoy lang to. Magpapaikot-ikot ako dito sa Tamagawa. Ngayon naman i-testing natin yung power neto. So gusto ko siya gamitin ng, sa paakyat. So maghahanap tayo ng pa-slope. So ngayon punta lang tayo sa medyo pa-slope dito. Okay, so ngayon nakahanap na tayo ng spot. Ayan, papakita ko sa inyo. Paakyat yan hanggang papunta doon. I-testing natin yung power neto. Let's go. Buwelo lang tayo. Konti. So habang paakit ako dito, i-share ko lang sa inyo na maraming rules dito sa Japan pagdating sa kalsada. Katulad na itong sa electric scooter na to, ang maximum speed niya lang is 20 kilometers per hour. Hindi niya kailangan ng license. So kung halimbawa bumili ka sa sarili mo at ang binili mo is mga nasa 25-30 kilometers or 40 kilometers per hour ang speed, is kailangan mo na ng license niyan. So mas maigi na pumunta ka sa police station para magtanong regarding sa license kung kukuha ka ng sarili mong electric scooter. So kapag isasolid na natin yung scooter natin, ayan, balik ka lang dun sa parking na pinili mo kung saan ka magpa-park, and ayan, return and take a photo. So tap mo lang yan, then mag-open na yung camera and kailangan mo lang picturean yung scooter habang naka-parking siya ng maayos dun sa space niya. After nun is okay na.
Okay, so maraming magiging purpose tong electric scooter na to kasi parang pang backup ko na rin siya. Kasi dito sa Japan, hanggang 12 or 12:30 depende sa train station, yung nag-ooperate yung mga train dito. So kung halimbawa lumabas ka, meron ka mga binisita mga kaibigan mo o kung saan ka pumunta, meron ka ng backup para makauwi ka, mag-rent ka na lang neto. At yun nga, marami kang spot na makikita sa mga lugar dito sa Tokyo kung saan pwede mo siyang i-stop. So halimbawa mag-rent ka sa malayong lugar, yung pupuntahan mo is meron ding spot doon or parking, so pwede ka doon mag-park. And yun lang, sana meron kayong tutunan dito sa video na to at abangan nyo pa yung mga parating ko mga videos tungkol lahat dito sa Tokyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.